Alhamdulillah wa bihi nasta'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadhihi kalima sur min ta'amul atfal. Pagpapasalamat sa kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang aking maging topic sa inyo ngayon ay patungkol sa paglalarawan sa kung paano makitungo sa mga batang maliit. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inikwento ni Hasan na sinabi niya na habang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasambayang na si Hussein naman ay umakyat siya sa likod ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kargang-karga siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang makatapos ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pagsasambayang, kanyang pagtitirapa, ay kanyang sinabi, ang aking anak ay kasama ko sa paglalakbay at hinding-hindi ko ito gusto magmadali hanggang matapos niya ang kanyang gustong gawin. Ibig sabihin, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hinahayaan niya si Hussein sa kanyang ginagawa hanggang matapos ito sa kanyang ginagawa. Ibig sabihin nun ay nagtuturo ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay papaano siya nakikitungo, nakikibagay sa mga bata. Si Umama, ang kanyang apo na si Umama, habang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsasambayang sa karamihan ng mga tao, kasama niyang mga tao, ay nagpapaalala ang kwento na ito na habang ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay siya ay nakatayo, nagsasambayang siya, nakarga-karga niya si Umama, at kapag siya naman ay magsugyod na, ibababa na niya ang kanyang ulo, ay ibababa naman niya si Umama at magsusugyod, at kapag siya ay tataas naman, ay dadamputin na naman niya si Umama. Ganon siya makitungo sa kanyang anak. Hindi niya ito binubugo na parang may say na umalis ka dyan, kundi binubuhat niya ito pabalik. At isa pang kwento na nagpapaalala sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sa kanyang pagkhutba na dumating si Hasan at si Hussein at ito ay nagpakarga sa kanya. At kinarga siya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at hindi na niya nakayanan ay nabagsak siya dahil sa siguro nabigatan siya sa kanyang mga apo. At pagbagsak niya ay tumayo siya at kinuha naman niya ulit yung dalawa niyang apo. At anong sinabi niya? Sinabi niya, ang inyong kayamanan at inyong mga anak ay fitna sa inyo. Ibig sabihin, minsan ay nakakapagbigay ng kasamahan sa atin. Al-Aqra bin Habis, si Aqra bin Habis ng kanyang sinabi, mayroon siyang 10 anak. Pero yung 10 anak niya ay hindi man niya kinakailangan ito na halikan. Anong sinabi sa kanya ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sinabi niya na maawa ka sa bata. Ibig sabihin na maawa, mahalin mo. At ibig sabihin makitungo ka na maayos. Dahil kapag nakitungo ka at minahal mo ang inyong mga anak, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ay magmamahal sa iyo. Kapag hindi mo minahal ang inyong mga anak or sino man na tao, ang Allah ay hindi kanya mamahalin. Ibig sabihin, ang itinuturo ng kwento na yon ay ang pagmamahal sa bawat isa, sa mga anak or sino man dyan, mga kaibigan, mga kapatid, ang pagmamahal sa kanila. At ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pinaka-importante dito ay naipaliwanag dito kung paano siya makitungo sa tao, kahit bata pa ito or malaki, ay ganun siya makitungo. Ipinakita dito kung paano maging maayos, maging mabuti sa mga bata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.